Morris POV, we decided to plan our upcoming wedding. Ayaw ko rin naman na ikasal pagkatapos kong manganak dahil sigurado ako na baka lumaki na ako noon. Gusto ko nang ikasal akong sexy. Mayumbok ng tiyan ko pero hindi pa naman malaki. Kahit pa sinasabi sa akin palagi ni Arcus na mahal niya ako anuman ang mangyari. Gusto ko ring pagbigyan ang nais ni Mama Carmina na magpakasal na kami sa simbahan. Iba talaga kapag may asawa na mayaman dahil mabilis lang lahat. Talagang tinawagan niya mga connection niya para matuloy na next month ang kasal namin. Okay ng venue at lahat ng yon ay pinapurbahan niya na muna sa akin. Gusto niya kasi na masunod ang mga gusto ko. Ang kapatid niya na si Sanya ang gagawa ng gown ko. Talagang pumunta pa ito dito galing sa Maynila para sukatan ako. Ayaw niya kasi na bumiyahe pa ako ng malayo. Baka daw mapagod ako sa biyahe. Huwag kang mahihiya na sabihin sa akin ng gusto mo, ate. Nakangiti na sabi sa akin ni Sanya. Huwag ka na mag-ate sa akin. Ako nga sanang dapat na mag-ate sa'yo. Asawa ka ng kuya ko. Kaya dapat lang na ate ang tawag ko sa'yo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nailang kasi ako kapag ate ang tawag mo sa akin. Okay, Mori. Pero kapag may mga gusto ka sa gown mo ay sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahihiya dahil gusto ko na isuot mong gusto mong gown. Don't worry, dahil gift ko ito sa'yo. Thank you dahil minahal mong kuya ko. Dahil sa'yo kaya masaya na siya ulit. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you, hindi naman ako maarte. Simpleng wedding gown lang ang nais ko. Masaya na ako ni ikasal kami ni Arcus. Thank you rin sa inyo sa pagtanggap niyo sa akin. Dahil sa inyo kaya ako nagkaroon ng pamilya. Masaya ako na kayong naging pamilya ko. Ako rin, masaya ako dahil inalagaan at minahal nila ako. Alam mo naman ang kwento ko. Anak ako ng taong nanakit kay mommy. Pero mabait talaga si Mommy Carmina dahil minahal niya ako bilang tunay na anak. Silang lahat ay minahal ako. Nakangiti na sabi niya sa akin. Ang swerte natin, kaya ikaw nang bahala sa gown ko. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo na maganda ang gagawin mo para sa akin. Gagawin kong best ko, sister-in-law. Nakangiti pa rin siya sa akin. Thank you so much po. Pagkatapos naming mag-usap ay pinuntahan ko ng asawa ko sa may garahe namin. Naglilinis kasi siya ng kotse niya. Isa ito sa nagustuhan ko sa kanya. Hindi niya inaasa sa mga kasama namin sa bahay ang ibang gawain. Hinahayaan niya si Mark na mag-enjoy sa buhay. At pamilya ang turing niya sa bawat kasama namin dito sa bahay. Miss ko ng motor ko. Wala sa sarili na sabi ko sa kanya. Gala tayo mamaya. Tanong niya sa akin. Pwede ba? Okay lang ba? Tanong ko sa kanya. Itanong natin sa Obigaini mo. Sagot niya sa akin. Sige, itatanong ko. Excited akong umakyat sa silid namin dahil naiwan ko doon ang phone ko. Mabilis akong tumawag sa Obigaini ko para magpaalam sa kanya. Mabuti na lang at pumayag siya. Pero bawal akong mag-drive. Okay lang naman sa akin at wala namang problema. Nandiyan naman ang asawa ko. Bumaba ulit ako para sabihin sa kanyang magandang balita. Mahal, sigaw ko. Mahal, careful. Huwag kang tumakbo, saway niya sa akin. I'm sorry po, I'm just excited lang kasi pumayag siya. Basta ikaw ang magmamaneho ng motor ko. Sabi ko sa kanya, hindi naman talaga kita hayaan na magmaneho, mahal ko. Malambing na sabi niya sa akin. Alam ko, ayaw ko rin dahil sapat na sa akin nakasama kita para safe ang mga anak natin. Sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa pisngi. Ang lambing ng asawa ko ngayon, natatawa na sabi niya sa akin. Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. Gustong gusto ko, mahal ko. Nakangisi na sagot niya sa akin. Akala ko ayaw mo. Sige, balik na ako sa loob. Paalam ko sa kanya. Okay, sagot niya sa akin pero bigla na lang niyang tinapat ang hose sa akin. Oh my gosh, what are you doing? Nagulat na tanong ko sa kanya. Nothing, natatawa na sagot niya sa akin pero basang-basa na ako. Mami, Daddy, sali po ako. Sigaw ni Ashley na tumatakbo palapit sa amin. Ngayon inintindihan ko na gusto lang niyang mang-asar at makipaglaro sa amin. Kaya naman lumapit ako sa kanya at inagaw ko ang hose. Mabuti na lang at binigay rin naman niya kaagad sa akin. Kaya naman talagang gumanti ako sa kanya. Kakampi ko si Ashley, kaya naman wala siyang laban sa amin. Ay! Nagulat kami ni Ashley dahil binuhusan niya kami ng bula. Nagtatawanan na lang kaming tatlo dito sa garahe sa kalokohan namin. Masaya ako na ganito kami, na ginagawa namin ang bagay na to. Na kahit alam namin na may mga hindi pa kami na-resolve, na problema ito kaming tatlo. Masaya lang at pipiliin pa rin na maging masaya palagi. Mahal, enough. Tama na please, sabi ni Arcus.
Ayaw ko nga, you started it kaya tatapusin ko. Natatawa na sagot ko sa kanya. Binibiro ko lang naman siya pero tumigil na rin naman agad ako. Inalalayan niya ako papunta sa banyo para makapagbanlaw ako ng katawan. Masaya ako na nakapag-bonding kaming tatlo. I love you. Bulong sa akin ng asawa ko dahil sabay kaming naliligo ngayon. I love you to mahal. Malambing na sabi ko sa kanya. Mabilis niyang inangkin ang labi ko na siya namang tinugunan ko. At ang sumunod na nangyari katulad pa rin ng palagi naming ginagawang dalawa. Hindi naman kami nagtagal na dalawa dito sa banyo dahil magluluto pa siya ng lunch namin. Nauna siyang lumabas sa silid namin. Ako kasi ay tinatamad pang lumabas kaya naman humiga na muna ako sa kama namin. Dahil bala ko matulog muna, alam ko naman nagigisingin ako ng asawa ko mamaya kapag kakain na ako. Are you ready? Tanong niya sa akin. Opo mahal ko, malawak ang ngiti na sagot ko sa kanya. Paalis na kami ngayong dalawa, hindi ko alam kung saan kami pupunta pero alam ko naman na kapag kasama kong asawa ko ay safe ako. Sinuot niya sa ulo kong helmet ko at sumakay naman ako sa likuran. Kumapit ako sa bewang niya, natawa pa siya dahil bago niya pinatakbong motor ko ay pinisil ko muna ang abs niya. Habang nasa daan kami ay unti-unti kong nahulaan kung saan ba kami pupunta ngayon. Sa totoo lang ay namimiss ko ng lugar na yon. Isa yun sa mga lugar na mahalaga sa akin. We're here, sabi niya sa akin. Miss ko ng lugar na to, lalo ng Batis. Sabi ko sa kanya, ako rin. Sabi ko sa iyo na dadaling kong asawa ko dito at gusto kong tumira dito someday kasamang asawa ko. Don't worry dahil hindi naman ako magtatagal sa politika at kapag tuluyan ko na tong iwan ay dito tayo. Sasamahan mo ba ako? Sasamahan mo ba ako dito? Tanong niya sa akin. Kahit saan ay sasamahan kita, Ninong Gov. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Hinalikan niyang noo ko hanggang sa bumaba sa labi ko at buong puso ko naman itong tinugon. Mula sa araw na to ay nagbibilang na kami ng mga araw bago sumapit ang araw ng kasal namin. Ang date ng kasal namin ay date ng birthday ng daddy ko. Kahit pa magkaibang date ng tunay naming kasal sa kasal namin sa simbahan ay okay lang. Excited na ako na hinarap ka sa altar. Ang ipakita sa lahat ng tao kung gaano kita kamahal, Mori. Pangako ko sa'yo, ikaw lang at wala ng iba. Mahal na mahal kita, mahal ko. Nakangiti na sabi niya sa akin, pero ako naman ay hindi mapigilan. Ang mga luha ko, ano man ang sabihin o isipin nila, ay wala akong pakialam dahil ang tanging mahalaga sa akin ay ikaw at ang mga anak natin. Mahal na mahal din kita, Mr. Sarmiento. Nakangiti ako pero may luha na pumapatak sa mga mata ko. Overnight lang kami sa Kubo at umuwi rin kami kinabukasan, lalo na't magsisimba kaming tatlo. Sinasanay namin sa every Sunday ay family day namin at kasama na doon ang pagsisimba. Nilalabanan kong hiya ko dahil nasa public place kami. Ni minsan hindi binitawan ng asawa kong kamay ko. Simula na magsimulang misa hanggang sa matapos ay hawak niya pa rin to. Ang gandang bata nitong asawa mo, Gov, sabi ni isang matanda sa amin. Salamat po, sagot ni Arcus. Ang swerte mo, iha, dahil mabuting taong naging asawa mo, sabi pa sa akin isa sa kanila. Maswerte po ako, Nay, dahil mabait at maganda po itong asawa ko. Pagmamalaki pa sa akin ni Arcus sa kanila. Bagay na bagay talaga kayo. Sana naman ay mapanood namin ang araw ng kasal niyo sa simbahan. Nagulat talaga kami sa balita na nag-asawa ka na pala. Ang buong akala kasi namin ay magkakabalikan kayo ng ex-wife mo. Ngumiti na lang si Arcus at madaldal ng matanda. Magalang namang nagpaalam ang asawa ko sa kanila dahil baka ko na pang sabihin nila kapag tumagal pa kami. Tapos na rin naman kasi ang misa at may pupuntahan pa kami. Dumaan na muna kami sa restaurant para kumain ng lunch. Pagkatapos ay diretso kami sa supermarket para mag-groceries. Ayaw ko na kasing mahirapan ng mga kasambahay namin. Magiging pahinga na rin nilang oras na ilalaan nila dito sa supermarket. Habang nag-iikot kami ay nagpaalam sa amin si Arcos na pupunta lang sa banyo. Kaya naman kami na lang ni Ashley kasamang ibang security ni Arcos ang naiwan. Pinalayo ko sila sa amin dahil naiilang ako. Habang namimili kami, hindi sinasadyang mabangga ni Ashley ang nasa likuran namin. What the hell? Are you blind? Galit na sigaw niya. Jesusa? Bulalas ko dahil kaboses niya to. Sweetie? Nautal na bigas nito dahil na-realize niya ng anak pala niya ang sinigawan niya. Let's go, mommy. Baka pabalik na po si daddy, sabi sa akin ni Ashley. Dahil alam ko na balak niyang iwasan ng mommy niya. Wala na ba talaga ako sa'yo? Pinagpalit mo na ba talaga ako sa babaeng yan? I'm your mom at hindi ang babaeng yan. Pero bakit mas mahal mo pa siya kaysa sa akin? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Sigaw niya kay Ashley. Don't raise your voice here.
Saway ko kay Jesusa dahil nakakayang nag-eskandalo siya. At sino ka para pagbawalan ako? Ang kapal ng mukha mo, mga agaw ka lang naman. Inagaw mo sa akin ang asawa at anak ko. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Katulad ka rin ng daddy. Hindi ko na siya hinayaan pa na magsalita dahil sinampal ko na siya kaagad. Huwag mong idamay ang daddy ko dito dahil alam nating parehong totoo. At pwede ba? Tama na. Hindi ka pa rin ba pagod sa pagiging desperada mo? Mahiya ka naman sana. Gigil na sabi ko sa kanya. Ikaw ang mahiya. Ikaw ang mga agaw. Sigurado ako na may hidden agenda ka lang kay Arcos at Ashley. Sigaw niya sa akin at bigla na lang niya akong tinulak. Mabuti na lang at hinawakan ako ni Ashley kaya hindi ako tuluyang natumba. Huwag mong itulak ang mami ko! Sigaw niya kay Jesus at tinulak niya rin to. Walang hiya ka? Ang bastos mo! Sigaw ni Jesus at mabilis na tumayo sabay sugot sa anak niya. Sinabunutan niya ito kaya naman mabilis akong lumapit at sinabunutan ko rin siya. Bitawan mo anak ko! Baliw ka na! Baliw ka! Galit na sigaw ko sa kanya. Anak ko! Dahil akong mami niya! Sigaw niya sa akin. Pero laking gulat ko dahil biglang sumulpot si Arcos at mabilis na hinila si Jesusa. Sabay tapon sa sahig. Nakita ko sa mukha niya na nasaktan siya. Pero bumangon pa rin to at balak pa rin niya kaming sugurin. Hurt them again. At baka makalimutan ko na babae ka. Kalmado pero ramdam kong galit sa boses niya. Mga walang hiya kayo! Kami pa talagang walang hiya. Do you hear yourself, Jesusa? Stop being desperate. Dahil wala na, walang magbabago sa ating dalawa. Walang magbabago sa pamilya natin. It was your choice. Kaya wala kang dapat sisihin. Ang sama mo. Mas magiging masama pa ako sa'yo kapag patuloy kang lumapit sa mag-ina ko. Gagawin kong lahat para alisin ang pangalan mo sa anak ko. Wala ka nga talagang kwentang ina. Dahil paulit-ulit mo nalang sinasaktan ang anak ko. Sana'y dumating ang araw na pagsisihan mo to. At kapag dumating ang araw na yon, ay huwag mong sisisihin si Ashley kapag tuluyan ka na niyang kinalimutan. Galit na sabi ni Arcos sa kanya. Sana nga hindi na lang siya nabuhay pa. Nagulat ako dahil inisang hakbang lang ni Arcos si Jesus at sinakal niya to. Huwag na huwag mong sasabihin ang salita na yan dahil papatayin kita. Namumula na sa galit si Arcos. Daddy, tama na po. Umalis na po tayo. May hinahon na sabi ni Ashley sa daddy niya. Okay, sweetie. Sagot ni Arcos at binitawan niya si Jesusa na ngayon ay hinahabol ang hininga. Sana nga hindi rin ikaw naging tunay kong ina. Kung pwede lang din akong pumili ng ina ay hindi ikaw ang gusto ko maging mommy. Sabi ni Ashley na walang kahit na anong emosyong makikita sa mga mata niya. Ako naman ay nakatayo lang at nakatingin sa kanila pero biglang sumakit ang puson ko. Napahawak ako sa tiyan ko dahil mas masakit nga ito ngayon. Mahal, what's wrong? Masakit ang puson ko. Sagot ko sa kanya. Shit, he cursed. Kapag may nangyari sa mag-ina ko, ay babalikan kita. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin kita. Pagbabanta ni Arcos kay Jesusa. Arcos! Nautal na tawag ko sa kanya dahil sobrang sakit na talaga. Hanggang sa naging madilim na ang buong paligid. Arcos POV. Ang masayang araw namin ay napalitan ng takot lalo na biglang nawala ng mali si Mori at may dugo na sa may binti niya. Daddy, si Mami po. Daddy, magiging okay lang po siya, hindi ba? Umiyak na tanong sa akin ni Ashley. Magiging okay ang mami mo, sweetie. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Pilit kong kinakalmang sarili ko para makapag-isip ako ng mabuti. Sinanyasan ko si Mark at alam na niyang dapat gawin. Binuhat kong asawa ko at mabilis kong sinakay sa kotse. Habang nasa biyahe kami ay kinakausap siya ni Ashley. I'm sorry, Mommy. I'm sorry. Umiyak na sambit ng anak ko. Sweetie, it's not your fault. It's my fault, Daddy. Dahil sa akin kaya nasaktan lagi si Mommy. Kaya sa akin, kaya masasakit na salitang sinasabi sa kanya. Mahal na mahal ko po si Mommy Mori at hindi po kayang mga kapag may nangyari sa mga kapatid ko. Walang mangyayari sa kanila, sweetie. Alam ko na hindi tayo iiwan ng mga kapatid mo. Hindi ko po kakayanin, Daddy. Hindi ko po kaya kapag may nangyari sa kanila. Umiiyak pa rin siya ngayon. Ramdam na ramdam kong pagmamahal ni Ashley kay Mori. Kaya naman inutusan kong driver ko na mas bilisan pa niya ang pagpapatakbo sa sasakyan para makarating na agad kami sa ospital. Mahal ko, kapit lang. Kumapit lang kayo ng mga anak ko. Hindi kakayanin ni Daddy kapag may nangyari sa inyo. Sad ko sa isipan ko dahil ayaw ko tong isatinig. Nang makarating kami sa ospital ay sinalubong kagad kami nila. Mabilis siyang pinasok sa emergency room. Napaupo ako sa sahig at nakasandal sa tabi ng pinto hanggang sa hindi ko na kayang pigilan ang mga luha ko.
Ayaw ko sana ipakita sa anak ko pero hindi ko kayang itagong takot ko. Takot na takot ako ngayon. Sobrang natatakot ako na posibleng mangyari sa asawa at sa mga anak namin. Samantala, ano ba? Saan niyo ba ako dadalhin? Sigaw ni Susa kay Mark na tauhan ni Arcus. Sa lugar kung saan mananahimik ka, nainis na sagot ni Mark dahil naingayan siya sa bunganga ng babae. Anong mananahimik? Anong binabalak niyo sa akin? Kami, wala namang hinihintay ko lang utos sa akin ni Goff. Pakawalan mo nga ako, magkano bang kailangan mo? Sigaw ni Susa sa lalaki. Hindi mo ko afford. Hindi mo afford ang loyalty ko kay Goff. Alam mo kung bakit kasi kapatid ng turingan naming dalawa. Kaya naman sa'yo na lang yung pera mo dahil marami na akong pera. Minsan nga hindi ko na alam kung saan ko gagamitin. Nakangiting sabi ni Mark. Kapatid? O utusan? Natatawa na sabi ni Jesusa. Masaya ako na maging utusan niya kaysa naman kunin kong pera na galing sa'yo. Natatawa na naman na sabi ni Mark. Hayop ka! Sigaw ni Jesusa. Ayaw ko sa'yo. Mas gugustuhin ko na lang na kumuha sa tabi-tabi kaysa makipag-ano sa'yo. Pangasar pa ni Mark. Hindi na pinatulan ni Jesus ang lalaki dahil kailangan niyang mag-isip at gumawa ng paraan kung paano siya makakatakas. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng mga tauhan ni Arcus dahil nilagyan ng piring ang mga mata niya. Ngayon lang nakaramdam ng takot si Jesus sa ex-husband niya. Nararamdaman niyang galit nito pero wala siyang pakialam kung sakali man na makunan si Mori. Iniisip niya na mas makakabuti sa kanya kapag nawalang bata sa sinapupunan nito. Dahil alam niya na magugulong pagsasama ng dalawa kapag nangyari yon. Hinayaan na lang niya ang mga ito at mas pinili na lang niyang na matulog. Ah! Napasigaw siya sa gulat dahil bigla na lang may tubig na tumama sa mukha niya. Arcus? Nautal na sambit niya sa pangalan nito. Alam mo ba na pinipigilan ko lang ang sarili ko na saktan ka ngayon? Pero hindi ibig sabihin na may nararamdaman pa ako para sa'yo. Dahil sa totoo lang mas nakakaawa ka. Walang nagmamahal sa'yo at mag-isa ka na lang. Sa tingin mo may maghahanap pa ba sa'yo o nag-aalala man lang sa'yo? Tanong ni Arcus na talagang nagbigay ng kakaibang kirot sa puso ni Jesusa. You're heartless? Miyak na sambit niya. Heartless? Sino sa tingin mong gumawa nito sa akin? It's you. Ikaw ang unang naging heartless sa akin. Kaya sa tingin mo ano ba dapat ang gawin ko sa'yo? Arcus please, hayaan mo kong umalis. Hayaan mo na ako. Pakiusap niya sa lalaki. Hayaan kita? Para ano? Para saktan ulit ang asawa at anak ko? Sana inisip mo yan bago mo saktan si Ashley. Sana hinayaan mo na lang din kami na maging masaya. Sigaw ni Arcus. Kamusta ng asawa mo? Patay na bang anak niyo? Nakangiti na parang baliw na tanong niya kay Arcus. Kaya hindi na naman napigilan ni Arcus na sampalin siya. Tao ka man lang ba? O talagang hayop ka na? Bakit? Nakunan bang asawa mo? Dapat lang dahil ayaw ko na maging masaya kayo. Sigaw niya kaya muli siyang sinampal ni Arcus. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung ano bang tunay na kahulugan ng impyerno. Sabi ni Arcus bago ito lumabas sa silid kung saan si Jesusa. Nang makalabas na si Arcus ay malawak ng ngiting gumuhit sa labi ni Jesusa. Masaya siya dahil pakaramdam niya nagtagumpay siya na saktan si Mori. Yes! Napasigaw siya sa wala sa oras. Pero nagulat siya dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok ulit si Mark. Tuwing nakikita to ni Jesus ay nainis at nagiging loyal to kay Arcus. Hindi man lang mabili ang katapatan nito. Ilabas niyo na siya, utos ni Mark. Anong gagawin niyo sa akin? Malalaman mo rin. Nakangisi na sagot ni Mark. Bitawan niyo nga ako. Ano ba? Bitawan niyo ako. Sige na, ilabas na yan. Hindi kayo patahimikin niyo na dahil sumasakit ang tenga ko sa ingay ng bunganga niya. Salpakan niyo para manahimik. Nagbibiro lang naman si Mark dahil may magandang plano sila ni Goff na alam niyang hindi magugustuhan ni Susa. Kahit si Mark hindi makapaniwala sa ganitong babaeng minahal ng boss niya. Aaminin niya nung bagong apply pa lang siya kay Goff Arcus ay nagagandahan at nababaitan siya sa babae. Pero habang tumatagal nakikilala nito, may mga pagkakataong inaakit siya nito kaya naman turn off na kaagad siya. At nalaman pa niya nagpapanggap lang ito na mabait. Dahil masamang tunay na ugali nito, she's just pretending to be kind and charming. Pero bulok ang kalooban. Nagpapasalamat rin siya na nakawala ng kanyang boss sa babaeng ito dahil para kay Mark, mas okay na sa kanya si Mori kahit pa may pagkadragon na to. Ang mahalaga ay matinong babae at mapagmahal kahit pa hindi halata. Masaya si Mark dahil natagpuan na ni Arcus ang tunay na pagmamahal. Para sa kanya ay kapatid ng turing niya sa boss niya.
Marami na silang pinagdaanan na magkasama at ni minsan hindi siya iniwan o binigo ni Arcus. Kaya ganun rin siya dito. Maraming tao nagalok sa kanya ng malaking halaga para bilhin ang katapatan niya. Ang mga naging kalaban ni Goff ang mga taong yon. Dahil nais nila itong sirain at alam naman nito ang kanang kamay ni Arcus na maraming alam na sekreto si Mark. Sa lahat ng tao siya lang ang nakakaalam sa tunay na nangyari kung bakit naghiwalay si Arcus at Isusa noon. Isa sa katangian ng meron si Mark ay kahit palasing ito ay walang impormasyong makukuha sa kanya. Kahit pa sinabi sa kanya ni Arcus na pwede na siyang mag-resign ay hindi niya ginawa. Hindi pa niya nakikilalang babaeng magpapatino sa kanya. Pero ayaw rin naman niya ng tulad ni Mori dahil ang tapang nito't para bang walang kinatatakutan. Boss Mark, narito na po tayo, sabi ng isa sa kasama nila. Sige na, ilabas niyo na siya, tanggalan niyo na ng piring sa mga mata. Utos niya sa mga to na mabilis namang sinunod na mga to. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko dinala dito? Sigaw ni Isusa. Hindi ka ba masaya na inuwi ka namin sa bahay niyo? Hinihintay ka na ng daddy mo. Nakangising saad ni Mark. Ayaw ko. Please huwag niyo akong ipasok dyan. Please nakikiusap ako sa inyo Mark. Please. Sabihin mo kay Arcus na itapon na lang niya ako kahit saan. Huwag lang dito sa impyernong ito. Umiyak na sabi ni Isusa sa binata. Pasensya ka na. Sinusunod ko lang ang utos sa akin. Pakitawagan naman si Arcus. Kakausapin ko lang siya. Umiyak na utos niya. Sige na, ipasok niyo na siya sa loob. Pakul na utos ni Mark sabay sindi ng sigarilyo niya. Huwag please! Sigaw ni Isusa pero binaliwala to ng binata. Takot si Isusa na pumasok sa loob ng bahay nila dahil alam niya na kung galit ang daddy niya noong umalis siya ay mas galit na ito ngayon. Pinapahatid lang ni Goff ang anak mo, Mayor. Nakangisi na sabi ni Mark, makakaalis na kayo pagtataboy ng ama ni Isusa sa mga tauhan ni Arcus. Mabilis naman na lumabas si Mark at ang mga kasama niya. Naiwan si Isusa na ngayon nanginginig na sa takot sa kanyang ama. Talagang hindi ka nananahimik sa kung nasaan ka man nagtago. Talagang gumawa ka pa ng eksena na lalong kinasira ng pangalan ko. Hindi ko lang alam kung kailan ka matututo ng leksyon pero sigurado ako na gagawin ko sa iyo ngayon magtatanda ka na. Daddy please, maawa ka po sa akin. Please po. Umiyak na lumuhod si Isusa sa harap ng kanyang ama. Alam niya na hindi ito nagbibiro. Alam niya na galit na ito sa kanya. Dalhin niyo siya sa basement. Biglang utos ng matanda sa mga tauhan niya. Daddy, no. Hell no. Huwag mong gawin sa akin to. I'm your daughter. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Daddy, please. Sigaw ni Isusa pero sa pilitan siyang kinaladkad ng mga tauhan ng kanyang daddy at dinala siya sa basement. Daddy, anak mo ko. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Anak mo ko. Anak mo. Paulit-ulit niyang sigaw.